Yo, what's up mga classmate? Magtatapon muna tayo ng basurahan at papalitan natin yung plastic ng basurahan bago tayo maghugas ng pinggan. Papakita ko naman sa inyo kung gaano kabilis maghugas. So malinis na nga yung basurahan natin at naka-organize na yung mga huhugasan natin. So ayan, makikita mo nakaayos na siya. So tara na, simulan na natin. So yun nga, padaan-daan pa sa likod ko yung kapatid ko. At yan, makikita mo kung gaano kabilis maghugas. Ganyan ka rin ba kabilis maghugas? So dapat mabilis ka para mabilis matapos yung trabaho natin, okay? Haha, syempre bago tayo maghugas, inorganize muna natin lahat ng huhugasan natin at binalawan natin para mabula agad siya kapag sinabunan. So kitang-kita yung mga bubbles sa mga pinggan na hinugasan natin. So para hindi pa bara-bara yung paghuhugas mo ng pinggan, kung ikaw yung naghuhugas ng pinggan sa inyo, kailangan i-organize mo muna at babalawan mo muna lahat ng huhugasan mo bago mo sabunan. Lalo na yung mga may kanin-kanin, dapat itapon mo muna sa basurahan. At ibabad mo muna yung may mga kanin na posibleng tumigas kasi mahirap kasi tanggalin yun kapag kinuskus mo na. Ayun, sumilip pa yung kapatid ko. Ako kasi ayaw kong maghugas na kalat-kalat yung nasa harapan ko tapos sabog-sabog yung basurahan. So inaayos ko muna yung paghuhugasan ko, in-organize ko muna lahat, nililinis ko muna yung basurahan bago ko simulan yung paghuhugas para smooth yung paghuhugas natin at tuloy-tuloy, hindi pa bara-bara. Ganun ako lagi, lahat ng kalat na nakikita ko inaayos ko muna bago ako magsimula maghugas. Even yung lutuan, yung mga sebo na nakadikit dun sa pinaglutuan, inaalis ko muna, nililinis ko muna bago ako magsimula maghugas. I make sure na malinis muna yung paligid ko at naka-organize na yung huhugasan ko. Kasi nga ayoko ng pabara-bara. Para kasing ang hirap maghugas kapag magulo yung nasa harapan mo tsaka yung paligid mo. Tapos ang dumi-dumi pa. Pero kapag malinis yung paligid mo at organize lahat ng huhugasan mo, pansinin mo mabilis kang matapos kapag ganun. Kahit marami pa yung huhugasan mo, pansinin mo, parang ang bilis mo natapos kasi tuloy-tuloy yung gawa mo, smooth lahat. Kitang-kita naman sa galawan ko, 'di ba? Sobrang bilis ko maghugas. Kita mo, ang bilis Dinaig ko pa si Splash. Tapos may taong padaan-daan pa sa likod mo, yung kapatid ko. Hindi naman siguro halata na nagigigil ako sa paghugas. Kitang-kita ko, sobrang bula ng mga sinasabunan ko. May lakad daw yan kasi tingnan mo, nagmamadali sobrang bilis kumilos. Akala mo inahabol ng aso. So sa kawali, syempre, i-steel wool muna natin siya bago siya sabunan at babalawan na maayos. Para walang maiwan na dumi, at the same time, yung mga sebo talaga matanggal. Yun, sasabunan na natin. Silip muna tayo sa camera. Opya! Shoutout sa inyo lahat na nanonood. So para sa mga hindi marunong maghugas, siguro para sa inyo itong video na to, bago kayo maghugas, i-organize nyo muna. Ihiwalay nyo muna yung mga baso, mga plato, basta separate yung mga kutsara, mga kutsilyo, mga platito, dapat separate sila, magkakasama yung magkakaparehas. Tapos kapag magsisimula ka na maghugas, syempre uunahin mo muna yung mga baso, sabunan, tapos kutsara, at sunod-sunod na yun yung plato. Pinakahuli yung mga kawali at mga kaldero. Tapos after mong sabunan lahat, babalawan mo naman ngayon. Ngayon, kung ano yung unang sinabunan mo, yun yung unang babalawan mo. Sunod-sunod din. So makikita mo, binabalawan natin yung mga baso. Kasi yung baso kasi ang una nating sinabunan. At the same time, kaya baso talaga lagi ang una parate para hindi siya mahaluan ng sebo. Kasi yung ibang pinggan na hinugasan natin, masebo. Dahil nga, doon nilalagay yung mga pagkain at ulam. Tapos, isusunod mo yung mga kutsara tinidor at yung mga kutsilyo at yung mga pinaggamitan ng sandok sa kanin at ulam. So, kitang-kita naman, di ba? Tinapos muna natin yung mga baso bago natin isunod yung mga utensils or mga kutsara. Yan. Uy, may dumaan pang Matsu. So, ayun Matsu, kitang-kita Shout out sa Matsu na padaan-daan sa likod ko. So, kitang-kita nyo naman, napakabilis ko maghugas, diba? Daig ko pa si Splash sa bilis ng paghugas, haha. So, kapag natapos mo na lahat yan, syempre dapat lilinisan din natin yung area na natirang kalat. So, yan na nga, lilinisan na natin yung mga, natitirang dumi dyan sa area ng pinaghugasan. Lalabahan muna natin yung basahan na pamunas. Yan, isa-isa natin pupunasan yan, yung mga bula na yan, para maalis yung mga dumi at malinis tignan. So ayun, dumaan ulit si Matsu. So napakasisiw lang maghugas kapag naka-organize. Kita mo, ang bilis natin. So punasan mo lang na punasan hanggang matanggal yung mga sebo at yung mga dumi, pati yung natitirang bula. So kailangan yung basahan na ipampupunas mo is mabula, masabon, para maalis yung sebo. So yun, tapos na tayo. Kitang-kita naman, napakabilis natin. Mabilis na, maayos at malinis pa yung paghugas. So ngayon, lalagyan naman natin ng tubig yung pitchel. Kailangan laging may laman ng tubig yung pitchel para hindi tayo mawalan ng tubig. Kasi ang init ng panahon ngayon. Hanggang dito na lang.